Magandang umaga po. Napapakinggan ba ako diyan sa likodan? Kasi hindi na ako magmamic. Pakita ko. Pakinig ako diyan sa likod. Okay. Sino sa inyo dito ang bakit naubos na yung mga tao dito? Nasaan na yung mga tao? Madami kanina pero ngayon ay wala na. Okay. Nag-run away na. Okay. Sino sa inyo dito ang 17? Kaya gusto makita yung mga kabataan kasi ako'y magtatanong ng edad eh. Nasaan na yung mga kabataan na wala na? Sino sa inyo dito ang 17 taong gulang? Ilan? Isa? Isa lang ba ang 17 taong gulang sa inyo? Tinanong ko yan kasi ako ay nag-umpisa sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, nag-umpisa akong magsalita at mangaral sa salita ng Panginoon. Ako ay 17 taong gulang. Ano? Kaedad mo ako nung ako'y mag-umpisa ng mangaral ng salita ng Diyos. At yun din ang panahon na kung saan ako ay nagturo. Ano? At ang una kong tinuruan nung ako ay nangangaral ay mga bata ang napa-assign sa akin. Yung mga batang yon ay karamihan ay mga Amerikano, hindi Pilipino. Dahilan sa nung ako'y nag-aaral, nag-umpisa akong mag-aral sa seminaryo, ako'y 17 taong gulang nung ako ay mag-basic Bible course. At tuwing Sabado, kami ay umuwi doon sa simbahan na kung saan ay ini-assign sa amin para kami ay magkaroon ng tinatawag na Christian service. At ang una kong gawain doon sa simbahan na na-assign sa akin ay magturo ako ng Sunday school ng mga bata. Ibig sabihin, ako'y nag-umpisang mangaral sa bata. At ang sabi nga nila, kung ikaw ay kayang sundin o kaya kang mahalin ng bata, yung ibig sabihin, if you can teach a child, you can teach everyone. Kapag kaya mong magturo sa bata, kaya mong magturo kahit kanino. At ang una kong pinagturuan ay mga bata at mga Amerikano. Kasi doon sa amin, yung Faith Academy, doon nagsisimba yon sa simbahan namin sa Brookside. At karamihan doon ay mga Amerikano na kung saan ay nagtuturo doon sa Faith Academy. So yung mga anak nila, doon nagsa-Sunday school. Tuwan-tuwa ako pag sila'y kumakanta. Dahil ang kanta nila ay, row, row, row your boat gently down the stream, throw your teacher out the door and listen to his scream. Yan ang pagpasok ko doon sa aming kwarto, talagang magkakantahan na yan at row, row, row your boat. Noong una, ang ganda eh. Pakinig ko, sabi ko, row, row, row your boat. Pero nung marinig ko yung huli, medyo ninervyos ako. Throw your teacher out the door and listen to his scream. Ay, sabi ko, maganda to. At mga bata. Pero nakakatuwa, dahilan sa naranasan ko na magturo talaga sa mga bata. At masaya naman. Masaya magturo sa mga bata dahil very, very challenging. Lalo na kung mga anak ng expats na talaga naman, medyo talaga matcha-challenge ka. Anyway, sa simula ko ng pagtuturo sa edad ng 17 taong gulang, ako ay naging ebanghelista na sa edad ng 17. Ang ibig sabihin ng ebanghelista ay tumatayo ka sa entablado at ikaw ay nagsasalita patungkol sa Panginoon at hinihimok mo ang mga tao na kung saan sila ay manampalataya sa Kanya. Ako po ay 17 taong gulang. At kuminsan ay doon sa malakihan, kuminsan ay may 1,000, 2,000 o mahigit pa ang taong nakikinig. At dito ako nahasa sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And that was 1977. Ibig sabihin, from 1977 to 2000, 25, ay meron na pong 46 years. Ako na bilang isang Kristiyano. At nakalulugod sapagkat sa tagal ng panahon ay hindi nasasayang yung mga bagay na aking natutunan at yun naman ay aking ibinabahagi katulad ngayong umaga sa inyo. At yung binasa kanina ay tungkol doon sa Juan 14:15
na ang Panginoon, ang siyang nagsasalita dito, ang Panginoong Yesus. At ang sabi niya, kung mahal ninyo ako, tandaan nyo, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung sinabi ng Panginoon doon sa paunang salita ay conditional. Ang sabi niya, kung, ibig sabihin, ito ay isang pag-uugali na dapat ay ibigay mo sa Panginoon, pero ito ay merong kondisyon. Kung, ibig sabihin po pwedeng hindi mo gagawin o pwede mong gawin. Kasi nga, conditional. So, ang sinasabi ng Panginoon sa isang tao, kung mahal mo ako. So, ito yung kondisyon. Kung mahal mo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Now, bakit may kondisyon? Bakit sinabi ng Panginoon na kung mahal mo ako? Bakit? Kung ikaw ay dadako doon sa Mateo 7, doon sa Mateo 7, doon sa talatang 21 at 22, ganito ang sinasabi. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Conditional din. May kondisyon din. Sinasabi ng Panginoon ang kondisyon, kung ako'y mahal mo, tutuparin mo ang aking utos. At sinabi rin naman ng Panginoon bilang kondisyon, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay pupunta doon sa langit. Hindi lahat. Okay? Bagamat napakatagal na ng iyong pananampalataya, bagamat ikaw ay lumaki na sa pananampalataya, ito ay hindi nangangahulugan na automatikong papasok ka sa kaharian ng Diyos. Bagamat ikaw ay matagal nang nananampalataya, sumusunod ka sa lahat ng gawain sa simbahan, ikaw ay nabautismuhan, nagbabadal na hapunan ka, hindi ito garantiya na ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi. Sapagkat madaling magsabi na ako'y mananampalataya. Madaling magsabi. Madaling kumilos sapagkat alam ninyo yung mga peke, mas magaling pa yung kumilos kaysa sa totoo. Hindi ba? Yung bagong pera ngayon na parang yung polyethylene. Hindi nyo mahalos makita kung ano ang pagkakaiba ng totoo at hindi doon sa peke. Kung hindi ka pa gumamit noong ultraviolet rays, mahirapan ka. Ganun talaga yung mga peke. Mas magaling pa kuminsan sa original. Sa sobrang paggawa nila ng pagsunod nila dahil gusto nilang ipakita na talagang sila ay totoo, bagamat hindi. So, ang sinasabi ng Panginoon, ito ay isa pa, lalo na sa mga pastor's kid, sa mga anak ng mga pastor. Napakahirap ng buhay nyo. Diba? Pag ikaw ay anak ng pastor, ikaw lagi ang tinitingnan ng tao. Dahil, kapag meron kang ginawang mali, ang refleksyon niya sa tatay mo. Hindi sa'yo. Ganun pala yung anak ng pastor. Ganun. Hindi sa inyo babagsak ang refleksyon doon sa tatay nyo palagi. Kaya napakahirap maging anak ng pastor. At alam ko yan sapagkat ako'y marami akong mga kaibigan ng mga anak ng pastor at hindi madali. Sapagkat sila lagi ang tinitingnan sa simbahan. Kaya kuminsan yung mga bata may pressure. Sila may pressure. Meron naman kaming kakilala na anak ng pastor. Napakatalino. Walang anak ng pastor na bobo. Alam niyo yan? Walang anak ng pastor na mahina ang ulo. Ewan ko lang kung meron dito sa inyo, anak ni Pastor Walter. Pero, tandaan ninyo, wala pa akong nakita na anak ng pastor na mahina ang ulo. Wala. Bakit? Yun ang compensation ng Diyos doon sa tatay niya. Pero, hindi nangangahulugan na ikaw ay anak ng pastor. Lumaki ka sa simbahan, hindi ka na magiging loko. Hindi, marami ring anak ng pastor na loko. Marami. Pero ang kagandahan ay dumadating ang panahon na they come to a point of realization. At sa totoo lang, ay nakakaingit ang mga anak ng pastor.
Bakit? Hindi nila naranasan yung naranasan ng mga regular na anak ng sekular na pamilya. Droga, andun na lahat. Di ba? Pero ito, hindi naman nangangahulugan ng mga anak ng pastor, hindi nila kaya gawin. Pero, malaki ang porsyento ng mga anak ng pastor ay lumalaking maayos. Marami nga sa kanila sumusunod pa sa apat ng magulang. Meron kaming isang kakilala rin na anak din ng pastor. Noong araw, mabuti pa ang mga pastor ngayon. Noong araw talaga, yung kapanahunan namin, kawawa talaga ang mga pastor. Kawawa talaga. Kasi yung mga Amerikano na pumunta rito para mangaral, meron silang suporta galing sa Amerika. Pagkatapos, kapag na-convert na yung Pilipino at naging pastor, yung mga pastor wala namang suporta na galing sa Amerika eh. Wala. So kalimitan ng mga pastor, yung mga matatandang pastor, yung mga kasabayan namin, ay talagang naglilingkod na halos wala na suporta. Kundi pag-ibig lamang sa Diyos. Meron nga kaming isang kakilala na kabataan ay talagang magaling. At ngayon ay napakalaki ng kinikita niya sapagkat siya nasa Amerika. Siya ngayon ay isa sa pinakamataas ang posisyon doon sa computer firm natin. Yung mga nakikita niyo mga branded na computer. Isa siya doon sa pinakamataas ang posisyon ngayon. Bata pa yon. Kaya lang siya ay diabetic. Bata pa ay diabetic din siya. Bakit siya diabetic? Alam mo, sabi niya, kasi lumaki kami na ang ulam namin ni asukal. Totoo. At ito yung mga nung kapanahunan na ang mga pastor pa. Buti nga ngayon, mga pastor yan may mga cellphone Nung araw talaga kapag ikaw ay naging pastor sa Pilipinas ay talagang makakaranas. Ako ay nagmisyon, wala akong suporta, kundi napakaliit ng aking suporta nung ako ay nagmisyon. Pero hindi yon naging dahilan sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At ang utos ng Panginoon sa atin ay ipangaral yung kanyang mabuting balita. Ito lamang yung dahilan, wala nang iba na dahilan kung bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay sapagkat tayo ay pinili ng Diyos na ang kadahilanan ng Diyos ay upang ipamahagi natin at ipaabot natin yung kanyang mabuting balita nang sa gayon ay matutuhan din naman ng iba. Sa palagay ninyo, kung ang mga apostol ay tumigil sa pagtuturo, sa palagay niyo ba maririnig ninyo ang salita ng Diyos ngayong oras na ito? Hindi. At ito rin naman ang dahilan kung bakit kayo naririto sapagkat nais ng Diyos na marinig ninyo ang dahilan ng pagkatawag sa inyo. Tatandaan nyo, hindi aksidente ang pagiging mananampalataya. Hindi yan aksidente. Yan ay itinalaga ng Diyos sapagkat ang Diyos ay merong gawain na inilalagay sa ating mga balikat sapagkat ninanais ng Diyos na ipagpatuloy natin ang kanyang salita. Hindi aksidente na ikaw ay nakaupo sa upuan ito sapagkat ikaw ay inilagay ng Diyos sapagkat meron kang gawain gagawin. Isipin ninyo, gaano karaming mga kabataan at mga taong nandiyan dyan sa labas. Hindi nakaupo ngayon sa upuan para makinig na salita ng Diyos. Ilan lamang kayo? At yung iba nandyan, nagbabasketball, yung iba kung ano ginagawa. Araw ng pananabahan, natutulog pa dahil puyat sila kagabi. At kung ano-anong ginagawa. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkakaupo ninyo ngayong umaga sa harapan ito, sa simbahan ito, bagamat ang ating simbahan ay walang aircon, ang ating simbahan na pinananambahanan ngayon ay air continuous, sapagkat lampasan ng hangin, hindi pa nga lampasan ng hangin. Anyway, so nakita natin dito ang sinasabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, conditional. Kung mahal mo ako ay tutuparin mo o tutuparin ninyo ang aking mga niuutos. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na sundin ang kanyang mga utos at kanyang mga utos ay hindi pabigat. Walang iniuutos ang Panginoon sa atin na magiging dahilan upang tayo ay pahirapan. Bagamat iniatang sa atin ng Diyos ang pangangaral ng salita niya,
Kung kayo ay katulad yung nag-aral sa akin doon sa Gawa 2, bagamat tayo ay inutusan ng Diyos na mangaral, hindi tayo hinayaan ng Diyos na mangaral na sa sarili nating kusa sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ay may ipadadala sa inyo upang kayo'y tulungan. Kaya nga sinasabi dito ng Panginoon, hindi ako nag-uutos sa inyo bilang ang aking kautusan ay pabigat. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kayo man ay aking uutusan, meron naman kayong katulong sa inyong gawain. At ang sabi ng Panginoon, umakyat man siya sa langit, ipinadala niya ang Espiritu Santo upang siya'y maging katulong. Kung kaya't ang mga gawain na iniatang sa atin ng Panginoon, hindi ito pabigat sapagkat tayo ay merong katulong. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi pabigat, kundi ito ay isang pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. At dahil dito, hindi man niya tayo bibigyan ng kabigatan sapagkat ang sabi ng Panginoon sa inyong paglilingkod, kasama ninyo ang aking espiritu na magbibigay sa inyo ng kaluwagan. Okay? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo man ginagawa ang sinasabi ko? Di ba? Huwag ka nang tumawag ng Panginoon kung hindi ka rin lang susunod sa Kanya. Huwag na. The same thing yan eh. Sa bahay, sa pamilya nyo. Tawag ka ng ate, kuya. Pagkatapos pag inutusan ka naman ng ate at ng kuya, hindi ka sumusunod. Eh, ba't ka pa tumawag ng ate, kuya? Hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, tumatawag ka ng Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod. So, anong silbi mo? Huwag ka nang tumawag. Diba? Tawag ka ng ate, tawag ka ng kuya, pag inutusan ka naman, hindi ka sumusunod. Eh, bakit ka pa tumawag na ate, bakit ka pa tumawag na kuya? Sa kultura natin Pilipino, gano'n yun eh. Yun ay isang sistema ng ating kultura bilang respeto na bagmat kahit hindi mo kapamilya. Di ba? Sa atin, kahit hindi mo kapamilya, the moment na tawagin mong kuya, ate yan, binibigay mo ang iyong sarili sa kanya dahil sa ibinigay mo, tinawag mo siyang kuya, meron siyang karapatan na mag-utos sa iyo o magbahagi sa iyo sapagkat ibinigay mo ang iyong sarili sa kanya sa kanyang pangangalaga. Kaya ka nga tumawag na kuya, ito yung ating kultura. At doon din na sinasabi ng Panginoon, tumawag ka pa ng Panginoon kung hindi ka rin lang na masusunod. Di ba? Malinaw na ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang pabigat, kundi isang pribilehiyo at isang patunay na tunay ang pagmamahal natin sa Kanya. Tatandaan ninyo, hindi lahat ng tao ay naglilingkod sa Diyos. Yung iba ay naglilingkod sa sabungan pag araw ng linggo. Hindi ba? Yung iba ay kung saan-saan nandoon sa party, yung iba ay nandoon sa liguan kapag araw ng linggo, sa araw ng pananambahan, kung kaya tayo ay pribilehiyo ang pagsamba sa Diyos. Hindi lahat ng tao kayang sumamba sa Diyos. Hindi. Kung kaya't ang sabi dito, ang ating paglilingkod o ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi ito pabigat, ito ay isang privilege. Isang pribilehiyo. Now, ano ang mga utos ng ating Panginoon na dapat nating sundin? Ang dapat nating gawin ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tao na nagsabing ikaw ay umiibig sa Diyos, walang reservation. No? Walang reservation. No ifs, no buts. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nag-utos. Eh kung yung mga hari nag-utos, hindi mo pwedeng bawiin. Ano pa kaya ang Panginoon? Hindi ba? At kung tayo iibig sa Panginoon, di ba? Ang sabi niya, kung iibigin natin ang Panginoon ay buong puso, hindi kalahati, hindi half-hearted. Ano? Maraming tao ang sumusunod sa Panginoon pero kung gusto lamang susunod. Kung hindi gustong sumunod, ay hindi susunod. Hindi ganon ang klase ng pagsunod sa Panginoon sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay 100%. 99.9% is not absolute. Hindi pa rin 100 yan. So, ibig sabihin, total. It must be a total obedience sa Panginoon. At yung sa mga kabataan, ang sabi ng Panginoon, igalang yung magulang nyo. Diba? Kung talagang mahal nyo ang Panginoon, then total obedience nando doon. Okay?
Bukod sa pag-ibig sa Panginoon, ang utos sa atin, ibigin din natin ang ating kapwa. Madaling umibig sa iyong kapwa kapag ang iyong kapwa ay kaibig-ibig. Pero pag ang iyong kapwa ay hindi kaibig-ibig, mahirap ibigin. Pero ang sabi ng Panginoon, wala kang dapat pamilian. Kapag ang iyong kapitbahay na kung saan ay wala nang ginawa sa iyo, kundi imarites ka, ay kapitbahay mo, kapwa mo pa rin yun eh. Hindi ba? Ano magiging attitude mo? Babatuhin mo yung bahay? Mahirap kung minsan. Alam nyo, ang sabi nga nila, kung gusto mo makilala ang sarili mo, tanungin mo yung kapitbahay mo. Dahil mas kilala ng kapitbahay mo kung sino ka. Di ba? So, ang sabi dito, hindi lamang Panginoon ang dapat mong ibigin. Pati yung iyong kapwa, kasama na yung kapitbahay mo na mahirap ibigin dahil walang ginawa kundi imarites ka araw-araw. Baka naman may dahilan. Baka naman may dahilan para imarites ka. Pero kung walang dahilan, marites nga eh. Di ba? So, kasama yon sa sinasabi ng Panginoon na dapat mong ibigin. Hindi, lalo na sa school, di ba? May mga kabataan, di ba? May mga binubuli-buli kayo. Di ba? Alam ko yung bully-bully kasi nung ako'y nag-aaral, ako yung number 1 mambuli. Pero, mahirap ibigin yung mga taong ganun eh. Di ba? Mahirap ibigin. Pero, dahil dito, ang sinasabi ng Panginoon, ang ating iibigin ay hindi lamang sa Panginoon, kundi ang iibigin natin ay pati na ang ating kapwa. Okay? So, yun ang ating yun ang ating pinag-uusapan dito. Ang ating pagsunod sa Panginoon ay pagbibigay ng pag-ibig hindi lamang sa Panginoon, kundi sa ating kapwa. At tatandaan natin ito'y hindi pabigat sapagkat ito ay isang kautusan na dapat nating sundin. Now, kapag tayo naman ay sumusunod sa Panginoon, ito ay nakikita at nalalaman. Hindi nakatago ang isang tao na sumusunod sa Panginoon. Kitang-kita ito sa buhay ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay haharap kayo sa kipaghatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Pag kayo ay isang mananampalataya, huwag kayong umasa. Huwag kayong umasa na kayo'y kalulugdan ng sanlibutan. Hindi. Bakit? Kasi magkaiba kayo. Kung kayo ay puti, sila ay itim. Walang gray area dito. Kaya makikita ninyo, kung kayo ay magbabasa ng kasaysayan ng Kristyanismo, makikita ninyo sa kapanahunan ni Apostol Pablo, kahit hanggang ngayon, doon sa mga Islam na bansa, doon sa mga hindi Kristiyano bansa, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, uusigin at uusigin ka. Bakit? Sapagkat hindi nila gusto ang iyong ginagawa. Hindi ayon sa kanila ang iyong ginagawa sapagkat hindi ka gumagawa ng kagustuhan nila, hindi ka gumagawa ng mga bagay na ginagawa na iba ka sa kanila at dahilan dito hindi kanila magugustuhan. Kung ikaw ay isang mananampalataya, pagkatapos ay kasama mo ay hindi mga mananampalataya at kayo'y pare-parehong nagsasaya, palagay ko may problema ka. Kasi, ibig sabihin, kung anong ginagawa nila ay ginagawa mo rin. Kaya walang pagsubok o walang pag-uusig na dumadating sa iyo dahil pareho lang kayo. Subalit, ang mga Kristiyano, yung tunay na mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, tayo ay namumuhay hindi ayon sa dikta ng sanlibutan, kundi tayo ay namumuhay ayon sa dikta ng Panginoon na natutunghayan natin sa kanyang salita sa banal na kasulatan. At hindi mo malalaman kung ano ang gusto ng Diyos kung hindi mo babasahin ito at hindi mo pag-aaralan. Kaya marami ang mga Kristiyano na kung saan ay hindi sumusunod sa Panginoon. Hindi sa hindi nila gustong sumunod, kundi hindi nila alam kung paano susundin. At ang tanging paraan upang masunod mo ang Panginoon at makita mo kung ano ang kanyang kalooban, ay basahin mo ang kanyang salita, mag-aral kayo ng Sunday School. Kaya doon sa kabila, wala akong ginagawa kundi talagang magturo sapagkat ito lamang ang tanging paraan para matutuhan ninyo kung ano ang kagustuhan ng Panginoon at ano yung bagay na kung saan ay nakalulugod sa Kanya.
Without knowing or understanding the will of God, you can never follow Him. At hindi mo siya mabibigyan ng karangalan kung hindi mo alam kung ano ang kanyang pinagagawa. Hindi ba ang ating pinag-aaralan dito, ang ating sinasabi, ay kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking utos. Hindi mo pwedeng malaman ang utos ng Diyos kung hindi mo babasahin ang kanyang kasulatan. So, hindi nag-aaral tayo sa school, sasabihin natin, marami akong assignment. Pero madali yan eh. Madali yan. Ikaw ay gumawa ng orasan. Isulat mo sa isang araw. Alas 6 ng umaga, alas 7, alas 8, alas 9, hanggang kinabukasan, alas 6. Sa bawat oras, ilagay mo kung ano yung ginagawa mo. At makikita mo na napakarami ng oras na wala kang ginagawa. Napakarami yan. At doon sa mga oras na yon, hindi mo siya pwedeng sabihin na ako'y wala akong oras sa Panginoon. Kwentahin nyo ang oras ninyo. At hindi nyo pwedeng sabihin wala kayong oras sa Panginoon sapagkat pag kinwenta nyo ang oras, ilista ninyo, gawin ninyo. Makikita ninyo na ang inyong mga bagay na ginagawa kakaunti lamang. At yung oras na wala kayong ginagawa, napakarami. Huwag nyo na isama yung pagtulog kasi siyempre tulog kayo. At dahil dito, yung management of time. At kasama doon sa management of time ay yung panahon na kung saan ay ilalagay ninyo sa inyong mga sarili ang panahon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sapagkat katulad ng ating sinasabi, hindi mo pwedeng malaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo babasahin ang kanyang salita. Sapagkat gayon na lamang, ito yung binasa natin kanina, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman, remember again, it's conditional. Palaging may kondisyon yan. Hindi namimilit ang Diyos sa inyo. Hindi. Hindi niya kailangan. Sa totoo lang, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Hindi ba? Without the assistance coming from God, you're nothing. Or we are nothing. Paano kaya kung ikaw ay isang tao, halimbawa, tupa na lang. Kasi itong ginagamit ng Panginoon. Paano kung ang isang kawan ng tupa ay inayawan ng pastor o ng pastor niya? Ano mangyari sa kawan? Magkakawatak-watak ang kawan, nandito yung mga lobo, yung mga asong gubat. Anong gagawin sa mga kawan na ito na walang pastor? Kakainin sila, mamamatay sila. Magkakalat-kalat sila, mamamatay sila sa sakit. Bakit? Walang nag-aalaga sa kanila. So, mas kailangan ng tupa ang pastor kasi yung pastor pwedeng mabuhayan na walang tupa. Katulad din naman natin, kung tutuusin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos pwedeng maging Diyos at meron hindi mawawala ang kadyusan kahit wala tayo. Pero tayo, without the guidance, without the love of God, then who are we? We are nothing. Kaya nga ang sinasabi dito, dahilan sa tayo'y minahal na ng Diyos sa gitna ng ating mga kahinaan, sa gitna ng ating pagsuway, tungkulin natin na tuparin ang utos ng Diyos. Hindi ito pakiusap. Hindi ito pakiusap. It is a mandatory for all of us to love God. Kasi nga, ang sabi natin, hindi tayo kailangan niya, tayo ang may kailangan sa Kanya. At dahilan dito, walang dahilan. Walang dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumunod sa Kanya. Ngayon, kung mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin ang Kanyang utos. At kasama dito ay ang pag-aaral ng Kanyang salita. Okay? Kung mahal natin ang Panginoon, tayo ay mag-aaral ng Kanyang salita. Babasahin nyo yan, nang sa gayon ay matutuhan nyo kung ano ang Kanyang kalooban. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon noong September 5, 1977. Yan yung panahon ng aking kapanganakang muli. At simula noon, nung malaman ko na ako ay anak ng Diyos, alam nyo ba na ako'y hindi tumitigil sa pagbabasa ng Biblia? Hindi ako tumitigil. Araw, gabi, magbabasa ako. Pagdating ko sa school, dala-dala ko yung Biblia ko na sabi nila sa akin, ako'y siraulo. Bakit?
Number one akong loko-loko kahit sa eskwelahan namin. Ako nagkaroon ng rumble-rumble do sa amin, hindi nagkaroon, mga eskwelahan ng NCEE, nag-rumble-rumble sila, 3 bayan na nag-NCCE kami sa Cainta. Alam nyo, hindi nyo nabutan Yung National College Entrance Examination, yon ay lahat ng mga eskwelahan ng high school ay nagsasama-sama sa isang lugar para kumuha ng test. Para malaman mo kung ikaw ay kung ano ang iyong papasukan sa college. Ang tawag namin doon ay NCEE. Ang galing ko noon. Pumasa ako. 77 yung grade ko doon Diba? Ang galing ko. At least pasado. So, nung nandoon nagkagulo doon. Yung lahat, 3 eskwelahan, Angono, Taytay, at saka Cainta, puro mga kabataan yan high school, nagrambulan sila. Rambulan talaga. At habulan dito, yung isa, sinampal pa nga ng may aspirine, butas yung ganito. Ngayon, nung magkatapos ang rambulan, nagtataka sila, bakit tayo nag-away-away? Nagtataka sila, ba't tayo nag-away-away? Wala naman tayong pag-aawayan. Alam na nila kung sino may pasimuno. Wala namang ibang magpapasimuno nun di lumalabas, ito na naman si Arnel Cruz ang may kagagawan to. Kasi pinag-ulot-ulot ko yung mga pinuno di rambulan sila. So, pero the same year, nakakilala ako sa Panginoon at nung ako'y makakilala sa Panginoon, ay napakalaki ng pagbabago. So, alam nila yung lahat ng kalokohan ko. Pero bigla akong pumasok, nakaipit yung Bible sa kilikili ko. So, ang sabi nila, nasisira na yata ang ulo nito. Kasi kilala nila ako doon sa ginagawa ko. And yet, pagdating ko doon, may Bible ako sa kilikili. At ako'y nangangaral doon sa mga kaeskwela ko, pati doon sa teacher ko, na galit sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakakilala sa Diyos, bagamat mga kabataan, actually dyan ako nag-umpisa, ay kinakailangan natin na ipangaral ang salita ng Diyos. At ako'y hindi nahihiya. Hindi ako nahihiya na magdala ng Bible. Talagang hindi ako nahihiya. Tuwan-tuwa pa ako pag lagi nakakipit sa kilikili kwento. Ang ako pumapasok sa umaga, nang kala nila sa akin ako'y nasira na ang ulo. Talagang nasira na nga yata yung ulo ko. Kasi wala na akong ginawa kundi mag-aral ng salita ng Diyos. At nagbunga naman. Nakita ninyo sa ngayon ako'y nakapagtuturo. At wala akong pagsisisi sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yan ang magbibigay sa inyo ng katalinuhan. Biro nyo, 77 yung grade ko nung NCEE. Ngayon, ilang aklat na naisulat ko? 10. Di ba? Nagsalin pa ako ng mga ibang aklat. Simula na, ako'y 17 taon, nagsasalin na ako ng aklat sa Tagalog mula sa Ingles. 17 taon. Ito ay dahilan sa ako'y natuto sa Panginoon. At sasabihin ko sa iyo, kaya ako sinasabi sa inyo, walang anak na pastor ng bobo. Dahil simula, bata pa sila, nag-aaral na sila ng salita ng Panginoon. At ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi lamang hindi lamang kaalaman ang ibibigay sa inyo. Ang ibibigay sa inyo ay karunungan. Magkaiba yan. Knowledge is different from wisdom, and once you read the Bible, you will not only gain knowledge, you will be gaining wisdom because the wisdom comes from God. Nanggagaling yan sa Panginoon. Kaya makikita nyo ang mga mananampalataya, iba ang buhay niyan. Ibang mag-isip yan. Sapagkat ang kanilang buhay, isang buhay na kung saan ay hindi lamang puno ng kaalaman, kundi ang kanilang buhay, bagamat sila'y kabataan, ang kanilang kaalaman ay napupunta sa karunungan. Wisdom, which is very, very hard to attain. Wisdom is the byproduct of knowledge. If you have a good knowledge, it will come up, yung inyong wisdom. At ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Dapat nating sundin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito ang nagiging dahilan upang tayo ay maging marunong, upang tayo ay pagpalain din ng Diyos. Kung kaya't ang sinasabi dito at aking pinapaabot sa inyo sa umaga, kung talagang mahal ninyo ang Diyos. Okay? Kung talagang mahal ninyo ang Diyos, susundin nyo siya. Now, again, ito ay conditional. You are not forced to love God. Hindi kayo pinipwersa ng Diyos na mahalin nyo siya. Hindi. Ito ay inyong pansariling pagsunod sa Kanya. Pwede kayong sumunod, hindi nyo ibigin ng Diyos, alternative mo yan. Karapatan mo yan bilang tao at bilang pansarili. Pero, ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. And remember, yun lamang mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos ang pupunta sa langit.
Ang sabi nyo, tumanggap ako sa Panginoon, it is not a guarantee because how do we know that you really receive the Lord or you really have the Lord in your heart if you will not follow Him? Ang pagsunod sa Panginoon, ang palatandaan na ikaw ay tumanggap sa Kanya. Ang pagsunod sa Panginoon, ang palatandaan na ikaw ay tunay na Kristiyano. So there is no other way. Show yourself being a Christian by obeying God. Ano? Ang kabataan, very peculiar ang situation ninyo dahil sa kayo'y kabataan, nag-uumpisa kayo ng buhay, maraming kaguluhan, merong mga identity crisis, hindi nyo alam kung ano yung gagawin. But foremost, sa lahat ng inyong ginagawa, kung gusto nyo makita ang kalooban ng Diyos, sumunod muna kayo. And there is no, sabihin natin, walang pagsisisi sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang aking utos sa inyo ay hindi mabigat. Kaya nyo yan. At walang ibang pupwedeng puntahan tayo, kundi ang Diyos lamang. Hindi tayo kailangan niya kung tutusin, mas kailangan natin ang Diyos. So ngayong umaga, isa lang naman ang tanong dyan eh. Kaya mo bang sumunod sa Kanya? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat ikaw nagsabi sa amin na kung mahal ka namin, kami ay susunod sa iyong utos. Maraming salamat sapagkat merong pagliliwanag na ibinibigay ka sa bawat isa sa amin at inihiling po namin na kami po ay bigyan mo ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong Espiritu na sundin ang mga bagay na iniuutos mo. Sa aming paglisan, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, wala kaming hinihiling sa iyo kundi kami bigyan ng kaliwanagan kung paano namin ikaw susundin. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng espiritu ng kagustuhang pagbasa ng iyong salita nang sa gayon ay makita po namin ang iyong layunin. Idinadalangin po namin ito sa umagang ito sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.